Kristiyano ka ba? Alam mo ba ang kahulugan ng pagiging Kristiyano? Kasi po nakakalungkot po ngayon sa mga nangyayari po sa atin. Kung sino pa ang mga Kristiyano, sila pa yung hindi tapat. Kasi ang pagiging Kristiyano, kaya nga sinasabi sa Bible new life in Christ o bagong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya lang napapansin po natin, no, ang pagiging Kristiyano ng mga tao parang tawag na lang o malaman na lang na siya ay isang religyoso o kumikilala sa Diyos. Pero yung buhay napakalayo. Ito po ang nakakalungkot mga kapatid. Tinawag tayong mga Kristiyano, ang ibig sabihin followers tayo ni Jesus Christ, pero wala naman yung pagpapakabanal. Sayang lang ang pagiging Kristiyano po natin mga kapatid. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, ipakita natin sa pamamagitan ng ating gawa. Kasi po, marami po akong nakikitang mga simbahan. Mga Kristiyano sila, pero ano ginagawa? Nag-away-away, hindi nagpapatawad, nandoon ang sobrang inuman, andun yung sugalan, nandun yung pagnanakaw, nandun yung hindi tapat. Ultimo, nasasabi sila na sila daw ay leader o pastor o namamahayag na, pero ang layo ng buhay. Sila pa yung mga hindi nagbabayad ng mga utang, nagiging mukhang salapi. Diba ang sabi ng Panginoon sa Pedro, I am holy, be holy. Sa Tagalog po, sabi ng Panginoon, ako'y banal, kaya kayo dapat magpakabanal. So pag tinawag tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dapat na sa atin yung holiness. Kasi wala nang pagkakaiba ang hindi Kristiyano o hindi Kristiyano kung tayo mismo ay nagpapakasama. Ando yung panluloko, pagsisinungaling. Kung sino pa yung anak ng pastor, siya pa yung mga masuwayin. Kung sino pa nasa loob ng simbahan, sila pa yung mga tismosa. Sila pa yung mapanlait. Sila pa yung sabi nga dito, nagda-down sa mga tao, panagkasala. Sila pa yung number one na nagtatawa. Kaya dapat tinawag tayong mananampalataya. Dapat tayo ang nag-share ng gospel. Tayo mismo ang nagpapalakas sa mga kapatid natin. Kaya nga, pupunta tayo sa iba't ibang lugar, nag-evangelize tayo, nag-evangelism. Ano mang purpose nun? Diba para hikayatin natin ang mga tao na magbalik loob at magbago. So, siyempre, tayo din dapat, pinago na ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, ulitin ko po mga kapatid, ang sino man na kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Yung old life past na. Ano ba yung dati nating buhay? Adik, sugarol, babaero, lalakero, o nakipagtali sa kapwa babae, kapwa lalaki, masawayin sa magulang, hindi tapat, sinungaling, o nagnakaw, yung mga past life po natin. Kaya kung nakay Kristo na tayo, dapat tuloy-tuloy na yung pagbabago. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, hindi na natin kailangan mag-share ng salita ng Diyos. Ipakita lang natin yung ating buhay na binago. Pag-share na rin yon ng salita ng Diyos. Kasi magugulat yung mga tao sa mundo, paano ka nabago, paano naayos ang buhay mo. At doon makapagsalita ka dahil binago tayo ni Kristo. Kaya po mga kapatid, nakakalungkot pang isipin, ang mga Kristiyano ngayon pangalan na lang. No? Hindi naman lahat. Pero nakakalungkot po mga kapatid, kung sino pa ang Kristiyano, sila pa yung pasaway. Malapit ang dumating si Lord mga kapatid. Dapat tayo maging handa, maging ready. Kung tinawag tayong mga Kristiyano, tinawag tayong mananampalataya, na dapat pagpatawad, holiness, ipakita natin na hindi tayo mukhang pera. Pakita natin tayo ay tinawag ng Panginoon, binago ng Panginoon. Ipakita natin sa mundong ito na iba tayo. Dapat tayong magliwanag sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Panginoon. Sana po mga kapatid, mabukas ang inyong isipan sa mensaheng ito at sana po i-share po niyo ito.
God bless you po mga kapatid.